Dear Kuya Allen, sa San Mateo po kami nakatira noon. Sa Quezon City nagtatrabaho ang mga magulang ko noon, kaya doon sila kumuha ng bahay na tirahan namin. Nag-iisa lang akong anak, Joey pala ang pangalan ko. Normal akong batang lalaki na lumaki, na sa tuwing walang pasok ay kasama ang mga kalaro ko at gumagala sa malaking damuhan sa tabi ng subdivision namin. Nabawasan lang ang paggagala kong yun nang tumira sa amin ang pinsan ni Mama, si Tito Victor. Ipinasok ni Papa si Tito sa opisina nila bilang isang messenger. Nasa edad na 19 noon si Tito. 5'9", at maganda ang hubog ng katawan dahil sa dati niyang trabaho sa probinsya bilang helper sa kiskisan ng palay. Sunog sa araw ang balat ni Tito, pero maamo ang kanyang mukha. Gwapo din na maituturing kung talagang poporma siya ng maayos. Wala kasi akong kuya o kapatid man lang, kaya tuwang-tuwa ako sa pagdating ni Tito. Lalo na sa kwarto ko din siya matutulog. Hindi na ako matatakot na matutulog kapag nakakapanood ako ng nakakatakot na palabas sa TV. Noong mga unang araw ay normal lang ang pakikitungo ko sa kanya. Napakaaga niyang gumising para tumulong sa paglilinis at pagluluto ni Mama ng pagkain namin. Nakahanda na siyang umalis kasama si Papa sa tuwing magigising ako. Si Mama ang kasama ko naman kapag papasok na ako sa school. Pero isang Sabado yon nang medyo nagkaroon ako ng ibang interes kay Tito. Gabi na yon at matutulog na sana ako nang biglang dumating sina Papa at Tito galing sa paglalaro ng basketball. Malapit na ang paliga sa subdivision namin at tiyak na sasama na naman si Papa at ngayon ay isasali na din niya si Tito. Pawis na pawis si Tito nang pumasok sa kwarto ko. Magkatabi kaming matulog. Nahiya siya sa amoy niya nang tumabi sa akin. Naligo muna siya. Pagbalik niya sa kwarto namin ay nakatapis na siya ng tuwalya. Noon ko napagmasdan ang matipon ng katawan ni Tito. Nang gabing yun ay naging laman ng isipan ko si Tito sa ayos niyang yun. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Napuyat ako ng gabing yun dahil sa palaisipan kong yun. Halos kagalitan ako ni Papa dahil tanghali na akong nagising. Ako tuloy ang hinintay nilang gumayak para makapagsimba kami. Kinagabihan ng araw na yon ay inaabangan ko na ganun muli ang mangyayari. Pero hindi nangyari ang inaasahan ko. Naisipan ko na lamang na magising na maaga at abangan si Tito pagkatapos niyang maligo. Mababaw ang naging tulog ko siyempre dahil sa inaabangan ko ang pagkilos ni Tito sa tabi ko. Sa tuwing kikilos siya ay nagigising ako. Nagising din ako nang bumangon na siya. Nanatili lamang ako nakahiga at hinintay ang pagpasok ni Tito sa silid. Makalipas ang mahigit 30 minutes ay muli siyang pumasok sa silid. Nagtulog-tulugan siyempre ako. Pero nakagawi ang mukha ko sa lugar na kung saan alam kong magbibihi siya.
Tulad ng inaasahan ko, ay nakatapis lamang siya ng tuwalya. Nabigla ako sa unang ginawa ni Tito. Marahil ay alam niya na tulog pa ako. Bago pa man siya kumuha ng kanyang brief, ay inalis na niya ang tapis niyang tuwalya. Muli niyang pinunasan ng kanyang buong katawan. Hindi ako nagpahalata sa kanya na gising na ako. Napalapit pa siya sa akin nang tumingin siya sa salamin. Mas malinaw ko namang nakita ang kanyang junior. Matapos tumingin sa salamin ay kumuha na siya ng kanyang brief. Sinuot na niya yon. Nang sandaling yon ay nagpanggap na akong nagising dahil sa pagkilos niya. Binati ko siya ng good morning. Ganon din naman ang bati niya sa akin. Bumangon na ako at umupo sa tabi ng kama na abot kamay ko na si Tito. Bigla akong biniro si Tito na mukhang malaki ang junior niya. Umiti lang siya sa akin at sinabihan niya ako na ganyan naman talaga ang lalaki kapag tumatanda na. Dali-dali na din naman siya nagbihis. Sinuot ang kanyang pantalon at t-shirt. Pagkatapos ay inaya na niya ako mag-almusal. Nang gabing din yun, ay mas naging agresibo na ako sa gusto kong gawin. Na makatulog na kasi si Tito, sinapo ko sa aking palad ang kanyang harapan. Malamang ay nagising si Tito. Pero dahan-dahan niyang inalis ang aking kamay sa pag-aakalang tulog na ako. Tumagilid siya at tumalikod sa akin. Tila malalim na ang tulog niya ng mga sandaling yon. Dahil hindi na niya inalis ang aking kamay. Mas naging agresibo pa ako. Nakatulog na din ako ng mahimbing matapos ang mga eksenang yon. Tuwing gabi ay halos ganun muli ang eksena sa aming dalawa ni Tito. Pero nagtataka ako na bakit hindi ako pinapagalitan ni Tito o pinagsasabihan man lamang. Pero isang gabi ng Biyernes, nang may magandang development na nangyari. Nang muli ko na kasing ginawa yon, ay bigla siyang nagsalita. Tinanong niya ako kung bakit ko gusto yun. Inamin ko naman sa kanya na nag-i-enjoy ako na mahawakan yon. Sinabi naman ni Tito na papayag daw siyang lagi kung tutulungan ko daw siyang mag-alam yun ha. Siyempre, hindi ko pa alam ang ibig sabihin nun. Pero ipinaliwanag niya yun sa akin. At siyempre, pumayag naman ako. Simula ng gabing yun ay naging mas malapit na kami ni Tito. Natutuwa naman ang aking mga magulang sa pinapakitang closeness namin ni Tito. Pero hindi nila alam kung bakit ganun kami. Hindi na din ako madalas sumama sa aking mga kalaro. Mas gusto kong kasama si Tito. Dahil nga parang na-addict na ako sa kanya. Lalo na kung kaming dalawa lamang at walang makakakita o makakapansin sa amin. Makalipas ang ilang linggo,
Parang nagsawa na si Tito sa akin. Tumatanggi na siya sa aking hiling na gawin yun. Parang may gusto pa siyang ipagawa sa akin na hindi niya masabi-sabi. Isang gabi ay naiwan kaming dalawa sa bahay. May handaang pinuntahan ng aking mga magulang. Nanonood kami ng TV sa sala noon. Nang biglang pumasok sandali si Tito sa aking silid. Paglabas niya, may hawak na siyang VCD. Di pa kasi uso ang DVD ng mga panahong yon. Laking gulat ko nang makita ko ang VCD na movie. Iniling niyang panoorin daw namin yun. Medyo nag-aalangan ako kasi baka biglang dumating ang aking mga magulang. Pero sinunod ko pa din si Tito. Siyempre magkatabi kami ni Tito sa sofa habang nanonood kami. Hindi nagtagal ay bigla niyang hiniling sa akin na gayahin ko daw ang babae doon sa movie. Sinunod ko naman si Tito. Ginaya ko nga ang ginagawa ng babae sa movie na pinapanood namin. Tuwang-tuwa naman si Tito. Hanggang sa matapos na siya. Nang manumbalik na ang lakas ni Tito ay tumayo siya at naghugas sa banyo. Paglabas niya sa banyo, pinatay na namin ang VCD player at nanood na lamang ng TV. Buti na lang at naitago ni Tito ang VCD dahil ilang minuto lang, dumating na ang aking mga magulang. Subalit makalipas ang ilang buwan, pinauwi muli si Tito sa probinsya nila. Siya pala ang itinuturong nakabuntis sa isa niyang kababata at nakipagkasundo na ang kanyang mga magulang na ipapakasal siya dito. Alam niyo, simula nang umalis sa amin si Tito, hindi pa kami nagkikita. Balita ko kasi ay 5 na ang kanyang anak ngayon. Lumipat kasi sila ng bayan kaya sa tuwing babakasyon kami sa probinsya ay hindi ko siya nakikita. Sana soon. Sana ay magkita uli kami. Hindi ko nga lamang alam kung ganun pa rin kakisig ang kanyang pangangatawan. At higit sa lahat, kung mapagparaya pa rin siya.